pinapalagan ni incoming VP Sara Duterte, yung K-12. Hindi siya sumasangay doon at pag-aaralan niya yung pagbubuwag, kung tamang pagkakaintindi ko doon. And I totally agree, 101%. Sinabi ko na yun nung una dito, na hindi po ako sang-ayon sa K-12 na yan. Totoo po yan. I'll tell you why. Salamat po, Vice President-elect Sara Duterte, at nasilip niyo po yan. Talagang kayo po ay makamasa. Talagang alam niyo po yung problema ng mga taong nasa ibaba. Now, here comes K-12. Dagdag 2 years. Kasi ang nasa isip na ng mga magulang na pagkatapos mo ng high school, anak, 4 na taon na lang paghihirap at pagtitiis. Here comes K-12. Nung pagpasok ng K-12, dagdag 2 years. Opo. Di ba sabi ko kanina? Ang inisip ng mga magulang, lalo yung mga mahirap natin mga kababayan, na may mga anak na pinapara sa koleyo. Pangarap nila, after high school, 4 years na lang ang paghihirap ko, tapos ka na, tutulong ka na sa mga kapatid mo. Di ba, yun yun? Exactly, opo. Pagpasok ng K-12, napurnada. Aba, kailangan another 2 years. So, imbis na 4 years, 6 years pa ang bubunuin nila after ng grade 6. Kasi grade 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, dagdag ng 2 years. Yun eh. Yan kasing problema sa ating mga Pilipino, hindi naman lahat. Kapag gumagawa po tayo ng mga polisiya, maging batas, hindi natin pinag-iisipan yung magiging consequence as a result doon sa batas na kapag yan ay naipasa. Kulang po sa planning. O, magandang gumawa ng batas. Sige, gawa tayo dito, gawa doon. Hindi pinag-aaralan muna. Hindi muna gumagawa ng assessment na pag ito'y nangyari na ano ang maging consequence, ano magiging impact nito. Hindi Basta't magagawa lang ng batas. Kaya ako, ito yung sinasabi ko po. Maraming tatanong sa akin, anong alam mo sa paggawa ng batas, Rafi Tulfo? Maraming nagsasabi sa akin, even mga friend ko. Sabi ko, hindi po ako gagawa ng batas na wala po akong karanasan, na wala po akong natanggap na reklamo tungkol dyan. Kung gagawa po ako ng batas, I will make sure na ito po yung napag-aralan na hindi ko lang sarili ko, kundi maging yung mga taong natulungan ko na. Sila po mismo nagsasabi sa akin na ito yung problema, and then paano masolve yung problema. That's the way it should be done. So, ibig sabihin, bago tayo gumawa ng mga polisiya, bago tayo gumawa ng mga proyekto, pinag-aaralan. Tama po kayo dyan, VP Sara Duterte, maraming salamat po at nasilip niyo po agad dyan. Talagang tunay na kayo po ay makamasa, tunay na naintindihan niyo po talagang kalagayan ng mga maliit nating kababayan at nakita niyo po yung problema dyan sa K-12. Maraming mag-disagree po sa inyo and mag-disagree sa akin, pero heck, yun po yung damdamin ng nakararami.